Good evening mga kaloyalista, ito po yung lingkod, si Boy Misterio. PBBM nagsalita na laban sa mga nagsasuggest ng separation of Mindanao. Ang sabi ng ating mahal na Pangulo, the call for separation of Mindanao doomed to fail. Ayan na, sampal sa inyo yan, sa mga nagsusulong. Di ba? Ayan kasi, puro kayo kuda eh. So ngayon, tinapos agad ng ating mahal na Pangulo. Sabi pa ng ating mahal na Pangulo, it's a grave violation of the Constitution. Yari kayo. Sige, tuloy nyo pa yan. Pero nakarang araw, siguro narinig ni Alvarez at saka ni Digong na itong sinabi ng ating mahal na Pangulo. Medyo na natauhan siguro, nahimasmasan. Kaya sabi nila, hindi naman daw sila nagmamadali. Naman cambio boys itong mga to eh. You know? Tatapang nyo, di ba? Ngayon, nagmamatigas na ang ating mahal na Pangulo. Nag-iiba na yung kanyang tono, di ba? Nakapansin nyo? Nagiging firm na siya, mas nagiging firm na siya. Tama lang yun. Para matigil na kung kalokohan na mga pinag-iisip nyo. Feeling pa victim kasi kayo eh. Feeling ng mga Duterte porket tinanggalan ng binawasan ng budget si Pulong, pinepersonal sila. Hindi yun. Ang laki na binigay mo ay Pulong eh, nung ikaw ang presidente, di ba? 51 billion na po sa kanya for your last 3 years sa termino mo. No. Tapos, naalisan ng confidential ng Pantisara. Sabi niyo, pinepersonal. Hindi totoo yun. Sabi niyo pa, yung SMNI, kung saan sila nagpo-programa, yung SMNI na puro fake news peddlers. Di ba? Ngayon, nagkanda-leche-leche. Daming kaso. Puro cancel yung mga programa nila. Oh. Yung mga nangyayaring yan sa inyo, mga kagagawan yan. Kayo, naghukay ng sarili yung libingan. Tapos, saka kayo ihirit nyo ng hirit nyo, ihiwala yung Mindanao sa Pilipinas. O ngayon, nagsalita si PBBM. Di ba? Na pwede kayo makasuhan pagka ganyan. Ang ginawa nyo. Pag tinuloy niyan, sige tuloy nyo. Nung sumakit lalo ulo nyo at mapraning kayo lalo. O ngayon, naipon yung mga kasalanan nyo sa ating pamahalaan. O ngayon, sinisingil na kasi kayo. Pumasok kayo ng pumasok, sa kung ano-anong pinagsasabi nyo, na hindi nyo naman alam kung paano lulusutan. Parang yung ginawa nyo sa ICC, di ba? Tira kayo ng tira, EGK kayo ng EGK, ngayon binabalikan kayo ni Trillanes. Oh. Nawiwindang kayo. Lalo na ngayon, tira kayo ng tira sa gobyerno. Tapos ngayon, makakasuha kayo ng sedition. Hindi nyo na alam kung saan kayo lulusot ngayon. Kagawa nyo rin naman yan eh. Ito po, basahin natin yung pahayag ng ating mahal na Pangulo, PBBM. Tungkol dyan sa separation ng Mindanao na sinasuggest nitong mga ungas na to. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Thursday opposed the call to separate Mindanao from the Philippines, saying it is a grave violation of the Constitution. O violation, malinaw po yun. Pag nag-violate ka, makakasuhan ka. The new call for separate Mindanao is doomed to fail. Doomed to fail. Hindi magiging success. For it is anchored on a false premise. Not to mention a sheer constitutional travesty, Marcos said in a speech during the commemoration of the Constitution Day at the Makati, Shangri-La. I strongly appeal to all concerned to stop this call for separate Mindanao. It is grave violation of the Constitution, he added. As the country's president, Marcos said it is sworn duty to preserve and defend the Constitution. He said rejects the secession of Mindanao because the Constitution calls for a united country. He added that even the political leaders from Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao and other parts of Mindanao are opposed to the idea of separating the region from the entire Mindanao. Kasi pakiramdam nyo sa inyo ang Mindanao na kayo lang pwede mag-desisyon. Pero karamihan sa taga Mindanao, ayaw ma-separate ang Mindanao sa Pilipinas. Kasi gusto nyo lang maghari-harian dyan. Hindi po pwede sa ating PBBM yun. Sopla kayo. This is because there can be
as in fact, there is already genuine and effective local autonomy throughout our country, especially in the BARM, without compromising our national integrity in the slightest degree. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating binuhubog. Bagkus ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Yan, malinaw ha. Yung gusto nyong separation of Mindanao ay pagwasak sa ating bansa. Marcos said he is committed to protecting the national territory and emphasized that a divided republic cannot prosper. Totoo naman yun eh. United we stand, divided we fall. Yung kasabihan, di ba? I said it before and I'll say it again. Our national territory will not be diminished even by a 1 square inch. We will continue to defend any threats, external and internal. We will not allow even an iota of suggestion of his breaking apart, he said. Kasi di ba nga naman, ang ating mahal na Pangulo, pinaglalaban niyang West Philippine Sea. Not a single square inch, hindi niya ibibigay. Tapos ito kayo ngayon, hindi naman kayo ang kabuuan ng Mindanao. Actually, dalawa kayo, may ilan? Si Alvarez, si Duterte, o ilan pa yung mga kasama niya, kakonti lang, di ba? Pakiramdam niyo kayo ng buong Mindanao. Ayaw nga mag-ibigay ng ating pamahalaan yung mga teritoryo natin, tapos kayo gusto niyo humibalay, mga engot pala kayo. Hindi po pwede sa ating mahal na Pangulo yun. Nagsalita na siya bago pa siya maupo. Diba? Sa mga interview niya, hindi niya ibibigay ang ating teritoryo, hindi niya isusuko. Yan ang strong leader. Kayo weak. Kasi ang problema sa inyo, nasanay kayo sa kapangyarihan. Diba? Hindi niyo matanggap na wala na sa inyong power ngayon. Kaya gusto niyo makakabalik ulit. Gusto niyo i-dethrone si PBBM. Pero hindi mangyayari yun, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi namin sa inyo, marami kami, loyalista. Hindi mangyayari yun. Mag-intay kayo ng 2028. Baka sakali makalusot kayo. Pero hindi siguro. Ayaw na namin Ito po, pakinggan po natin mabuti yung mga madidiin na sinabi ng ating mahal na Pangulo about dyan sa Mindanao separation na yan. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. I have said it before, and I will say it again here. Our national territory will not be diminished. We will continue to defend it. This is my guarantee, not only throughout this term, but up to my dying breath. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Our bicameral Congress and our built-in system of checks and balances are wonders to behold. We must allow our democratic institutions and their mechanisms made possible by our constitutional order to take their natural course. Bagong Pilipinas is incomplete without a Bangsamoro rising along within it. A stronger BARM means a stronger Mindanao. A stronger Mindanao. A stronger Mindanao means a stronger Philippines, bringing us closer to achieving our agendas. Narinig niyo po mga kalilista, madiin na madiin yung pagkakasabi ng ating Pangulo na hindi po pwede mangyari na ma-separate ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi siya papayag na mangyari yon. O ano kayo ngayon? Nga kayo. Hindi pa kayo nakakaporma, soft lock na kayo. Hindi pwede ang gusto nyo. Malinaw, klaro. Hanggang dito na lang po muna mga kaloyalista. Hanggang sa muli, ito po ang iyong lingkod, si Boy Misterio. Mga kaloyalista, please like and share my video and please subscribe to my channel para lagi kayong updated sa mga maiinit na balita.